Alam nyo ba na sobrang dali lang magluto ng napakasarap na ulam na igado at isa nga rin ito sa mga paborito kong ulam. Napakadali nga lang nito lutuin kaya naman i-share ko sa inyo. Meron ako ditong kalahating kilo ng pork kasim at ginayat ko yan ng pang igado. Pagkatapos ay imamarinate lang natin ito sa toyo, kalamansi at kaunting paminta. Ganon din ang gagawin natin sa atay. Ayan, halagang 100 pesos lang yan. Imamarinate din natin sa toyo, kalamansi at kaunting paminta ng mga 30 minutes. After ng pagbababad, una mo natin ipiprito itong mga atay. So saglitan lang ito hanggang sa mag-brown lang yan. At kapag okay na, hanguin and then set aside muna. Dito na rin sa pinagprituhan ng atay, dito na tayo magigisa ng bawang at sibuyas. Ayan, medyo papabrownin lang natin ito ng kaunti. At kapag alam nyo na malambot na yung bawang at sibuyas, ay sunod na natin dito ilagay yung binabad nating pork kanina. Ilagay lang natin ito lahat sa kawali at huwag mo natin isasama yung pinagbabaran para hindi agad siya magtubig. So kailangan natin ito masangkot siya ng maigi at ayan, kapag nag-iba na yung kulay at medyo nag-light brown na ay okay na yan. Sunod naman ay maglalagay na ako dito ng pork cubes. Naglagay na rin ako ng dahon ng laurel at itong isang sachet ng maliit na oyster sauce. Naglagay na rin ako ng paminta at kaunting toyo. Haluin lang uli natin ito ng maigi. Pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung pinagbabara ng pork kanina. Tapos naglagay na rin ako ng tubig pansabaw at pakukuluan natin ito hanggang sa lumambot na yung pork. Mga 30 minutes ko rin itong pinakuluan, so depende na yan sa inyo kung gaano kalambot ang gusto nyo sa karne. At after nga 30 minutes, ayan, okay na to para sa akin. Hinalo ko lang ito ng kaunti. Sunod ay maglalagay na ako dito ng liver spread. So ayan, kalahating liver spread lang nilagay ko dyan. Tapos ayan, i-mix lang o haluin lang natin ito ulit ng maigi. Pagkatapos ay ilalagay ko na dito yung gulay. So carrots yan at saka patatas. Tapos nilagay ko na rin dyan yung atay at haluin lang ulit natin ito. Tapos ay pakukuluan lang natin to o lulutuin lang natin ulit to hanggang sa lumambot na yung mga gulay. Isa nga rin itong igado sa mga paborito kong ulam at hindi nga rin ito mawawala kapag may mga handaan. Alam ko nga maraming version ng pagluluto ng igado. Alam ko may mga Ilocano version. Pero itong akin ay ito ang aking version dahil gusto ko rin talaga na may mga gulay-gulay sa pagluluto ng igado. At ayan na nga, nilagay ko na nga rin pala yung green peas at naglagay na nga rin pala ako dito ng bell pepper. Tapos sinalo ko lang siya ng kaunti. Naglagay na nga rin pala ako ng kaunting suka. Medyo masarap nga kapag medyo may asim ng kaunti yan. Tapos sinalo ko lang siya uli ng kaunti. Pagkatapos pakuluan ko lang ito ng mga 1 hanggang 2 minuto at okay na ito. O diba, ganyan lang ako magluto ng napakasarap na igado. Kung nagustuhan nyo nga itong aking version ay subukan nyo na rin dahil grabe, promise hindi kayo mapapahiya. Sobrang sarap nito. Kahit bahaw na kanin ay napakasarap, perfect.